Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Higit 8 milyong deboto nakiisa sa Nazareno 2025. Traslasyon, inabot naman ng halos 21 oras. Pagdideklarang holidays sa Maynila at Pasay, inirekomenda sa INC Peace Rally. Ikalawang taas presyo sa petrolyo ngayong Enero, nakaamba sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, 1 patay, 2 sugatan matapos ang walang habas na pamamaril ng isang lalaki sa Cotabato City. Sa MBC TV Sports, Kai Soto posibleng hindi makapaglaro ng 6 na buwan dahil sa ACL injury. At sa Showbiz Spotted, Coco Martin, Angeline Quinto at iba pang kilalang personalidad kabilang sa mga nakiisa sa pista ng Jesus Nazareno. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Pumalo sa higit 8 milyong deboto ang nakiisa sa pagdiriwang ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Bagamat matagumpay na nakabalik ang poon sa simbahan ng Quiapo, hindi pa rin naiwasan ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at ilang mga deboto. Balikan ang mga pangyayari sa report ni Tina Nolasco. Viva Jesus Nazareno! Viva! Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Umabot sa mahigit 8 milyong deboto ang lumahok sa taunang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ngayong taon. Sa datos ng pamunuan ng Quiapo Church, halos 1.3 milyong mga deboto ang nagtungo sa Quirino Grandstand, higit 6.4 milyon naman ang dumagsa sa Quiapo Church at mahigit 387,000 ang nakiisa sa prosesyon. Tumagal ang traslasyon ng halos 21 oras matapos umalis ang andas sa Quirino Grandstand, eksaktong 4:41 AM ng January 9 at makabalik sa kanyang dambana ang Poong Nazareno ganap na 1:26 AM ngayong araw. Sa pag-usad ng andas, ilang mga deboto sa Casal at Palangka Street ang nagpumilit pumasok sa Ayala Bridge sa kabila ng pagharang ng kapulisan na nagdulot ng tensyon. Bahagyaring nahinto ang usad ng andas ng poon pagdating sa kanto ng Carcer at Hidalgo Street matapos magbalyahan ang mga deboto. Bumagal din ang usad ng traslasyon sa bahagi ng Taft Avenue matapos pumasok ang lubid sa gulong ng andas kaya't kinailangang putulin. Sa bahagi naman ng San Sebastian Church, naputol ang isa pang lubid kaya't na mano-manong itinulak ng mga deboto ang andas hanggang makabalik sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Sa datos ng Philippine Red Cross, 717 mga deboto ang kanilang binigyan ng medical assistance. 446 sa mga ito ay para sa monitoring ng vital signs. 412 ang binigyan ng atensyong medikal dahil sa sugat, pananakit ng tiyan, sore throat at iba pa. Nasa 9 naman ang ginamot dahil sa nakaranas ng matinding pagkahilo, paglabo ng paningin, pag-usuka, pananakit ng dibdib at 30 ang isinugod sa ospital. Sa kabila nito, generally peaceful naman ang naging pagdiriwang ng Traslasyon 2025 ayon sa law enforcement agencies. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, naging mapayapa naman ang pagdiriwang ng Traslasyon 2025 sa kabila ng mga insidenteng tinawag na minor tensions. Ang buong detalye ihahatid sa atin live ni Edniel Parosa. Edniel. Joel, itinuturing ng pambansang pulisya na payapa ang traslasyon ng Jesus Nazareno sa Maynila sa kabila ng tinawag nitong minor tensions. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marvil, wala namang nangyaring major
major untoward incident sa kapistahan. Ngayon din, pabilis namang natugunan ng mga tinawag niyang professional na pulis ang sitwasyon ng pwersay ng mga deboto ang barikada ng security. Nakuna ng DZRH News reporters ang pagpasok ng bulto ng mga mananampalataya sa Ayala Bridge kahapon o sa bahagi ng nabanggit na tulay kahit na ipinagbawal ito ng otoridad. Sa ating personal na panayam kay Manila City Mayor Hani Lacuna, sinabi niyang pag-uusapan at kasadong talakayin hindi lamang ng city government kundi maging ng pamunuan ng Minor Basilica ang mga nangyari nitong translasyon matapos mamonitor ang nabanggit sa bahagyang kaguluhan. Pero liban sa mga nabanggit, tanging foot injuries at hypertension lamang umano ang naitala ng Manila Police District sa kasagsagan ng prosesyon. Samantala, batay naman sa datos ng PNP sa pangkabuuan, humigit kumulang sa 7.4 na milyon ang lumahok sa translasyon, kaiba sa higit 8 milyong kataong naitala ang simbahan ng Quiapo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrusa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Kaugnay pa rin ng balitang yan, sa gitna ng dagat ng tao sa Traslasyon 2025, hindi rin natinag ang ningning ng pananampalataya ng ilan sa mga debotong taimtim na sumunod sa yapak ng Poong Jesus Nazareno. Ang pasilip sa mga himalang ipinagkaloob sa kanila ng tinaguriang Hari ng Quiapo, tinutukan ni Mili Borja. Taon-taon ipinagdiriwang ng mga Katoliko, lalo na ng mga deboto, ang pista ng Poong Jesus Nazareno. At sa milyong-milyong nakaisa sa translasyon ngayong taon, ilang mga deboto ang ating nakausap at narinig ang kanilang kwento ng pananampalataya. Isa si Tatay Arnolfo Yalong mula Las Piñas, sa mga debotong higit 4 na dekada nang sumasama sa translasyon kada taon. Ayon kay Tatay Arnolfo, pagpapatibay ng samahan ng kanilang pamilya ang isa sa mga hiling na ipinagkaloob sa kanya ng Poon. Marami po nang nangyari po sa amin na himala sa Poong Nazareno. Katulad po ng minsan po, di po kami nagkakaigigil ng mga kakapatid. Ayun po, uli po ngayon, nagsasama-sama uli po kami. Katulad po nung nangyari po sa amin noong nakaraan 2004. Sunod po kami, namatayan po kami na mga kaanganak po namin. Pero hanggang ngayon po, kami po nandito po rin po, nagdidibusyon para po sa Poong Nazareno. Naging daan din ang kanyang pananampalataya upang mas makabuo pa ng mas malaking pamilya, ang Balangay ng Las Piñas. Para mga magkakapatid po kami nag-umpisa. Kaya po ngayon, nagtayo po kami dito ng aming samahan po dito po sa lusod po namin sa Las Piñas. Barangay Lamasa 2 po. Taga Las Piñas po kami. Balangay po ng Las Piñas. Las Piñas po. Nagsimula po hanggang lumawak po sa amin. Bali po na nagkayat po kami, marami pong sumama po sa amin na nanampalataya sa Poong Nazareno. Kaya po yun po, hanggang lumawak po kami. Kaya ayun po, nabuo po yung samahan po namin ng Balangay ng Las Piñas. Gaya ni Tatay Arnolfo, pamilya rin ang pinagmula ng pananampalataya ni Nanay Flor de Lisa Molo na higit 4 na dekada na ring deboto ng Poong Jesus Nazareno. At ang debosyong ito, kanyang naipasa sa mga kabataang bagamat hindi niya kadugo, nagsisilbi siyang ina at inspirasyon upang magkaroon ng pagkakataon ng mga ito na magsilbi sa Nazareno sa murang edad. Napakarami nang naibigay sa amin, sa mga kapatid namin na hanggang ngayon nakasama ko. Yung mga matatandang na nga lang namin ang mga nawala. Mga parents, wala na talaga. Pero still ito, hanggang nabuo ko po ang apostol ng Poong Jesus Nazareno. Meron kaming grupo. At ito, sila naman yung binibigyan ko ng pagkakataon na mag-serve sila sa Panginoon na katulad ng ginagawa namin. Nagsimula po yan na magkaroon ako ng isang Nazareno na hindi sinasadya ay may nagbigay sa akin hanggang sa sininop ko siya, hanggang na nagbubuo ko po yung dati naming original namin mga kasama sa apostol at ito na ngayon yung mga bago. At lumalalim at sumasama pa rin kami ng ganito. Kahit medyo masasakit na ang mga buto-buto ng lola, kailangan pa rin namin maglingkod. Ang mga deboto ng Poong Nazareno hindi lang nanggagaling sa Maynila, kundi ang ilan
bumabiyahe pa ng malayo para lamang maipagpatuloy ang kanilang debosyon. Gaya ni Tatay Rick mula Pampanga na sa kabila ng katandaan, sa tuwing sasama sa traslasyon, hindi raw ito nakararamdam ng pagod. Sa halip ay kaginhawaan. Katulad ko, sa tandaan to, hindi ko akalain na magmula rito hanggang doon sa simbahan, makakapaglakad ako. Yun ang pasalamat ko Yapong Nazareno. Dahil kung hindi sa kanya, siguro, ang tanda kong ito, hindi ko na malalakaran itong malayo na ito. Kung magalakas po. Dahil nagbibigay ng lakas sa akin, siya Yapong Nazareno. Ngayon, katulad nito mga pinsan ko, bayaw o pamangkin, kaya kami nandito gawa ng deboto kami lahat sa kanya. Nakikita namin maganda, sa pamumuhay namin, tinutulungan niya kami. Sa akin noon, sila lang noon eh. Ngayon nakita ko sila, tinanong ko saan sa kayo pupunta. Sabi nila kaya akong Nazareno. Nakabihis sa tulang, nakabihis na sila noon. Kaya ngayon sabi ko sa kanila, hintayin niyo ako, sasama ako. Hinintayin nila ako. Nakabihis na sila ako, magbibihis pa lang. Pagkatapos, nung ko nasaksiyan ng paglalakad dito, malayo. Gawa ng magmula doon sa simbahan ni Yapong Nazareno hanggang dito, naglakad lang kami. Sabi ko nga sa kanila, layo pala ka ako, pero hindi ko dinamdam yung paglalakad ko malayo. Anong naramdaman niyo noon? Parang maginaw eh. Parang maganang katawan ko gawa ng... imbes na mapapagod ako, nasiyan ako gawa ng parang nag-exercise ako papunta rito. Ang tulong niya Yapong Nazareno, malaking bagay para sa akin. Dinaluhan ng higit 8 milyong deboto ang pista ng Poong Jesus Nazareno ngayong taon. Pero maliban sa numero o dami ng mga dumalo, isa sa pinakadiwa ng pista ay ang mga bitbit na kwento ng mga deboto na nagpapatibay sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Para sa Traslasyon 2025, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, tuloy-tuloy na rin ang mga paghahanda ng MMDA para naman sa Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Mungkahi pa ng ahensya gawing holiday ang araw ng Lunes upang maiwasan ang abala sa daloy ng trapiko. Tinutukan yan ni Kyle Bulyas. Irerekomenda ng Metropolitan Manila Development Authority na gawing holiday ang January 13 sa lungsod ng Maynila at Pasay. Ito ay para bigyang daan ng isasagawang National Rally for Peace ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, tiyak na makakaapekto sa daloy ng trapiko sa Kamaynilaan ang inaasahang pagdagsa ng libo-libong miyembro ng INC mula sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. Personally, I recommended na include not only Manila but also Pasay kasi sa akin pong palagay mag-i-spill over po sa Pasay. Yun pong traffic at yung pong congestion ng mga lansangan. So naghihintay po ako ng ng executive order po galing po sa Malacanang. Sa ngayon, nagsasagawa pa ng coordination meeting ang MMDA at ang pamunuan ng INC. Iaanunsyoan niya ng MMDA ang mga impormasyon tulad ng designated parking areas at road closures oras na may sapinal ang detalye ng Peace Rally sa Quirino Grandstand. Matatanda ang inanunsyo ng pamunuan ng INC na magsasagawa ito ng Peace Rally bilang suporta sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na wag nang ituloy ang nilulutang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bilang bahagi naman ng Kadiwa Project ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., muling umarangkada ngayong araw ang bentahan ng murang 29 pesos na kada kilo ng bigas sa tanggapan ng National Irrigation Office o NIA sa Quezon City. Ang balitang yan tinutukan ni Val Gonzales. Magpapatuloy ang pagbibenta ng murang bigas sa Kadiwa ng Pangulo program sa tanggapan ng National Irrigation Administration o NIA sa Quezon City. Ngayong araw ang First Friday ng regular na pagbibenta ng murang bigas ngayong 2025. Kaban-kaban ng tone-toneladang bigas na nakaripak ng tig sa 10 kilo ng 29 pesos na presyo ng bigas na mabibili ng target beneficiaries na mga mahihirap
maaga pa lamang ay pumila na ang mga residente para makabili ng murang bigas at iba pang mga produktong agrikultura. Nagpapasalamat naman sa pamahalaan ang residente ng Barangay Piñahan, Quezon City na si Jeline Martin dahil malaki ang tulong na idudulot nito sa gaya nilang minimum ang tinatanggap na sweldo. Malaking tulong po sa amin kasi kumbaga yung mga ibibili pa po namin na mas mahal na bigas, dito po mas mura. May pambili pa po kami ng ulam at iba pa pong budget sa bahay. Ganito rin ang pananaw ng kapitbahay ni Aling Jeline na si Aling Clarissa na dumayo pa sa lugar para bumili ng murang bigas. 90. May pambili pa po ako ng ulam. Yung budget na dati 500 na bigas lang, walang ulam. Ngayon, may bigas ka na, may pang-ulam ka pa. Sa ngayon ay mas pinalawig pa ng Department of Agriculture ang pagbibenta ng mas murang bigas sa iba't ibang mga kadiwa ng Pangulo Stores, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa iba pang mga lugar sa bansa. Target ng DA na makapagtayo ng 1,500 kadiwa center sa buong bansa hanggang taong 2025. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy naman ang pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ni DOE Oil Industry Management Bureau at Assistant Director Rodela Romero, 40 centavos hanggang 70 centavos ang posibleng increase sa kada litro ng gasolina at 45 centavos hanggang 75 centavos sa diesel. Posible namang maglaro sa 65 centavos hanggang 75 centavos ang kada litro ng kerosene. Sabi ni Romero, posibleng nakaaapekto ang mababang oil production ng OPEC at Russia noong Disyembre. Pagtaas ng demand sa Asia at nararanasang malamig na panahon sa Amerika at Europa. Samantala, posibleng ipatupad ng Department of Transportation ang nakaambang taas pasahe sa LRT-1 sa Abril. Ito ang inihayag ni Transportation Assistant Secretary Georgette Aquino matapos ang inihaing fare hike petition ng Light Rail Manila Corporation. Ayon kay Aquino, may 30 araw sila simula kahapon ang DOTR upang magdesisyon sa petisyon ng LRMC at saka panibagong 30 araw rin para i-publish sa pahayagan ang notice sakaling aprobahan ito ng ahensya. Kasunod dito, bibigyan muli niya ng 30 araw ang LRMC upang ipaalam naman sa publiko ang fare adjustments bago ipatupad ang bagong matrix sa pasahe. Para sa single journey ticket, tataas sa 25 pesos mula 15 pesos ang minimum fare habang 60 pesos mula 45 pesos ang maximum na pasahe. Sa mundo ng sports, kamakailan pumutok ang balita patungkol sa natamong injury ni Gilas Pilipinas big man Kai Sotto. At sa isang social media post, kinumpirma mismo ng manlalaro ang iniinda nitong torn ACL na posibleng magresulta sa ilang buwan na hindi paglalaro. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint Millie Borja. Maituturing ni Filipino Star Center Kai Sotto na darkest days ng kanyang basketball career ang natamong injury sa kanyang anterior cruciate ligament o ACL. Ang ACL injury ng atleta nakuha sa isang quarter ng laban ng Koshigaya Alphas kontra Mikawa Seahorses kung saan natalo ang koponan ni Sotto at close 77-79 score sa Japan B-League. Lumipad si Sotto patungong Tokyo para sumailalim sa MRI ng kanyang kaliwang tuhod. At dahil sa natamong injury, inaasahang aabot sa 6 na buwan bago muling makapaglaro ang 7'3" center sa Alphas. Hindi rin ito makakasama sa kampanya ng Gilas Pilipinas para sa ika-3 tuhuning window ng FIBA Asia Cup qualifiers sa susunod na buwan, kung saan makakatapat ng nationals ang Chinese Taipei at New Zealand. At dahil kabilang na sa injury list ng Koshigaya, hindi na rin makapaglalaro ang 22-year-old player sa B-League Asia Rising Star Games na gaganapin sa January 18. Samantala, sa isang social media post kung saan opisyal na ibinalita ni Sotto ang kanyang kalagayan, sinabay rin ito ang pasasalamat sa pagmamahal at suporta na natanggap sa pagharap niya sa naturang pagsubok. Hindi na bago sa mga atleta ang magtamo ng injury, pero pagdating sa ACL, malaki ang epekto nito pagdating sa pagkawala ng stability at balance, hirap o limitado na paggalaw, matinding pananakit at pamamaga, at ang matagal na recovery na kadalasang umaabot sa 6 hanggang 9 na buwan.
Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Mga Pilipinong sumusuporta sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, dumarami nga ba? Sa MBC TV Global, dalawang malaking wildfire na itala sa Los Angeles, USA. Libo-libong ektarya ng lupa na tupok. Sa Showbiz Spotted, Aliwan Fiesta 2025, kanselado. At sa TNVS, magulang ng bride to the rescue sa wedding reception ng kanilang anak. Bakit kaya? Yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Maigting na babantayan ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasama ang iba pang sangay ng pamahalaan ang cybersecurity ng bansa. Gayun din ang mga kandidatong magtatangkang sirain ang integridad ng darating na halalan. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Kabilang sa pinaghahandaan ng Commission on Elections maging ng security sector ay ang posibilidad na may foreign influence sa nalalapit na halalan ngayong taon. Ayon kay Armed Forces Chief of Staff General Romeo Brawner Jr., nagsasagawa na ng background check ang militar sa mga kandidato. Bagamat hindi pinangalanan si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na pinangangamba ang isang Chinese spy, sinabi ni Brawner na iniiwasan na ng pamalaang maulit ang nagdaang resulta ng mga halalan. Meron po tayong background check. And pag meron po kami nakita ng mga red flags, we will inform the COMELEC about this. Dahil nga po, ayaw natin maulit yung nangyari yung nakaraang eleksyon na may mga nakalusot na... Sa bahagi ng Philippine National Police, sinabi ni Police General Romel Francisco Marbil na pinatututukan nito ang cybersecurity ng hanay para matiyak na hindi maapektuhan ang halalan. Magpapasaklolo rin umano si COMELEC Chairman George Garcia sa Anti-Cybercrime Group at National Bureau of Investigation para matiyak na hindi magagamit ang artificial intelligence sa pagpapakalap ng misinformation at disinformation. Aminado naman si Garcia na hindi lamang limitado sa cyberspace ang maaring impluwensya ng paniyagang posible rin umanong maglabas ng pera para sa vote buying. Pero kung bagong mirror systems ng poll body ang tatanungin, tiwalang opisyal na hindi basta mapapasok ang stand-alone na mga makina. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tila lumalakas naman ang panawagan ng publiko na papanagutin si Vice President Sara Duterte kasabay ng pagdami ng mga Pilipinong sumusuporta sa kanyang impeachment. Yan ay batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Ang mga detalye ihahatid ni Milky Regunan. Hindi nakagugulat ang dumaraming suporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Resulta ito ng survey ng Social Weather Station na nagsasabi na 41% ng mga Pilipino ang suportado ang impeachment laban kay VP Sara. Ang kay House Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon, patunay ito na gusto ng publiko na papanagutin ang pangalawang Pangulo sa umanay mga illegal na paggamit ng pondo. Ito ang umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education ng siya pa ang kalihim. Sabi pa ni Kong-hoon, ang resulta ng survey ay pagsang-ayon sa responsibilidad ng Kongreso na tiyakin ang integridad ng impeachment process. Sa panig naman ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega, hindi politically motivated ang maisanampang reklamo at inimbestigahan ng Kongreso dahil nakabatay ito sa mga ebidensya. Gate pa ni Ortega, karapatan ng bawat Pilipino na makakuha ng paliwanag tungkol sa issue at ito marahil ang sentimiento na lumabas sa SWS survey. Isinagawa ang SWS survey mula December 12 hanggang December 18, 2024 kung saan 41% ang suportadong impeachment, 35% ang tutol at 19% naman ang undecided. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, nababahala naman si Senator Win Gatchalian sa tila tumitinding kapabayaan sa pagkokolekta ng buwis sa mga tabako at vape products. Git ng senador, itinaas nga ang ipinataw na buwis dito pero sa halip na makolekta ng gobyerno ay dumami lang lalo ang bumibili nito. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Kinalampag ni Senador Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Ways and Means ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan dahil sa bumabagsak na collection sa excise tax sa tabako at vape products. Ayon kay Gatchalian, nakababahala na tumataas ang bilang ng mga naninigarilyo, ngunit bumababa naman ang nakukolektang buwis ng pamahalaan mula dito. Kinabibilangan ito ng Department of Finance, Department of Trade and Industry, Department of Health, Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue at iba pa ang kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Dahil kung dati ay win-win ang sitwasyon dahil bumaba ang bilang ng mga naninigarilyo habang tumataas ang nasisingil na buwis, ngayon ay lose-lose situation dahil kabaligtaran na ang nangyayari. Binanggit ng senador na pati sa Quiapo, Maynila ay laganap ang bentahan ng smuggled na sigarilyo at vape products na nasa pusod ng lungsod at hindi kalayuan sa Senado. Maliban pa sa talamak na bentahan ng mga smuggled na sigarilyo at vape products sa iba't ibang mga social media platforms gaya ng Facebook. At kahit na may mga raid na isinasagawa ang mga law enforcement agencies ay balik na naman ang mga nagbibenta ng smuggled na tabako at vape kinabukasan. Babala ni Gatchalian, aabuti ng 70 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno mula sa hindi makukolektang buwis mula sa benta ng mga smuggled na tabako at vape products. A win-win situation wherein smoking prevalence is going down, taxes collection is going up. But now it's reversed. We're now in a lose-lose situation because smoking prevalence is going up, tax collection is going down. No? So we have to analyze very carefully what happened. And that's why I am calling on the DOF, the DOH, the DTI, and the other enforcement agencies to take a look at this very closely and to analyze. In my opinion, enforcement is not enough. We have to look at the other ways or the other causes of illicit trade in our country. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kalagayan naman po ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, tinatayang makararanas na mga pagulan ang iba't ibang bahagi ng kapuluan dahil sa tatlong umiiral na weather systems. Una rito ang malamig na amihan na patuloy na nagdadala ng mahihinang pagulan sa Cagayan Valley, Cordillera at Central Luzon. Asahan naman ang kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat sa Kabikulan, Mimaropa, gayon din sa buong Palawan at Visayas dahil sa epekto ng shear line. Sa abiso ho ng Pag-asa, pinaghahanda ang ating mga kababayan sa banta ng malalakas hanggang sa intense na pagulan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Bahagyari nga ang atang shear line bukas, kaya maging ang Quezon Province at ilan pang karatig probinsya sa Southern Luzon ay uulanin na rin ngayong weekend. Samantala makararanas din ng pagulan ang Davao at Caraga dahil naman sa pagbabalik ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa Mindanao. Habang dito naman sa Metro Manila, asahan ng maulap na panahon na may tsansa lamang ng pulu-pulong pagkidlat. Isang malaking scam. Ganito naman, pinasinungalingan ng pamunuan ng New NAIA Corporation ang kumakalat na balita na ipinapa-auction daw ang mga inabandonang bagahe sa paliparan sa bagsak presyong halaga. Ang mga detalye alamin sa report ni Wina Hesoro. Pinabulaanan ng New NAIA ang kumakalat sa social media na nagbebenta sila ng mga naabandonang bagahe. Ayon sa Facebook post ng New NAIA, fake news ang nakikita online na ibinebenta ang mga bagahe sa halagang 125 pesos. Hindi umano sila nagsasagawa ng mga auction o pagbebenta at sinasabing isang uri ito ng pangi-scam kung saan ginagamit ang pangalan ng New NAIA para mambiktima sa publiko. Matatandaan na noong holiday season,
Naglipa na ang post sa social media na nag-aalok na bilhin sa murang halaga ang mga abandoned luggage sa NAIA. Paalala ng New NAIA para maprotektahan ang sarili, huwag ibahagi ang personal na detalye o makipag-ugnayan sa mga post o page na kaugnay sa scam. Maaari rin umanong iulat ang mga post o page na nagpapakalat ng fake news upang makatulong na maiwasang mascam ang ibang tao at i-verify ang impormasyon sa lehitimo at opisyal na account ng New NAIA online. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumiklab ang dalawa sa maituturing na pinakamalaking wildfire sa Los Angeles, Amerika na tumupok sa higit 12,000 ektarya ng lupa. Yan at ang iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, tinupok ng dalawang maituturing na malaking wildfire ang nasa higit 12,000 ektarya ng lupa sa Los Angeles sa Amerika. Ayon sa Palisades Fire, 5 ang napaulat na nasawi habang nasa halos 200,000 katao naman ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan. Ngunit inaasahang dadami pa ang bilang ng mga namatay mula sa nagpapatuloy na search and rescue operation ng mga otoridad mula sa halos 5,000 establishmento na nadamay dahil sa sunog. Samantala, kasalukuyan namang nagaganap ang peace talks sa pagitan ng Estados Unidos at Arabian mediators sa Qatar para sa kasunduang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza Strip, Palestine. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagpapasabaw ng Israel sa Gaza kung saan umabot sa 76 ang namatay sa loob lamang ng nakalipas na 24 na oras. Sa iba pang balita, isa namang stampede ang naganap sa Tirupati Temple sa India na nauwi sa pagkamatay ng 5 individual at pagkasugat ng 35 iba pa. Libre kasing binuksan sa publiko ang pinakaabala at pinakamayamang templo sa India na siyang dinaluhan ng nasa higit 2,500 katao. Nangyari ang insidente ng binuksan ng gate na nauwi sa tulakan at pagkadapa ng ilang mga deboto. At iyan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaabangan taon-taon ang pasiklaban ng mga street dancer en grandeng karosa at nagagandahang kandidata sa 3 araw na cultural event na Aliwan Fiesta. Ngunit ngayong 2025, malungkot na inanunsyo ng pamunuan ng MBC Media Group na kanselado ang tinaguriang Philippines Grand Festivals of Champion. Ang dahilan, alamin sa report na ito. Kanselado ngayong taon ang tinaguriang Philippines Grand Festival of Champions na Aliwan Fiesta. Batay sa anunsyo ng pamunuan ng MBC Media Group dahil sa umano'y logistical challenges na pagpasyahan nilang ikansela ang 3-day cultural event. Paliwanag ng MMG, naipit kasi sa pagitan ng mahal na araw at May 2025 midterm elections ang proposed schedule para sa sanay Aliwan Fiesta ngayong taon. Sa huli, nagpasalamat ito sa pag-unawa at patuloy na suporta. Noong 2003 nang ilunsad ng nooy Manila Broadcasting Company ang Aliwan Fiesta na may layong ibida ang mayamang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga ipinagmamalaking kapistahan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kung matatandaan, noong nakaraang taon, Iloilo Dinagyang Festival ang nanalo sa tugtog ng Aliwan at street dance competition. Habang ang nagwagi naman sa float parade competition ay ang Ginakit Float mula Cotabato City. At ang pambato ng Pasigarbo sa Sugbo Festival na si Mia Lorin Tamayo ang kinoronahan bilang Reyna ng Aliwan 2024. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Singil sa kuryente ng Meralco, inaasahang bababa ngayong Enero. Sa MBC TV Sports, pag-alis ng volleyball stars na sina Ces Molina at Riri Meneses sa Signal HD, breach of contract nga ba? At sa Showbiz Spotted, mga kilalang personalidad na nakiisa sa pista ng Nazareno, kilalanin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, may aasahang bawas singil sa kuryente ang mga consumer ng Meralco ngayong Enero. Ayon kay Meralco spokesperson Josal Daryaga, dahil ito sa mas mababang rate ng kuryente, bunga ng gumandang supply at bumabang generation costs. Ang nakambang pagbaba ng generation charge ay dahil sa bumagsak na presyo sa Wholesale Electricity Spot Market o WISM at nag-improve na supply sa Luzon Grid. Sinabi ni Zal Daryaga na ang grid surplus ay dahil sa bumabang average peak demand at mas mababang average capacity noong Disyembre. Samantala, sa iba pang mga balita, umabot sa higit 700 milyong piso ang kinita ng mga pelikulang kalahok sa ika-50 Metro Manila Film Festival. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni MMDA Chair Attorney Don Artes na ang datos ay mula December 25 hanggang nitong Enero 7. Aminado si Artes na hindi na malalampasan ang kinita ng ika-49 na MMFF o noong isang taon o 2023 na umabot sa higit 1 bilyong piso. Hinala ng MMDA Chairman posibleng dahil ito sa mga pelikulang nag-hit noong isang taon, kagaya ng Hello Love Again na kumita ng 1.4 bilyong piso. Anya tinatayang aabot pa sa higit 800 milyong piso ang kita ng MMFF matapos i-extend ang pagpapalabas hanggang January 14. Actually, before po nag-start yung festival, sinabihan na po ako sa amin pagpupulong with mga producers sa cinemas na more likely hindi po namin ma-surpass yung nakaraang taon. Opo, dahil po ang dami po kasing mga pelikula na naipalabas ngayong taon na to na nag-hit. Kasama na po dyan yung Hello Love Again na 1.6 billion ang kinita. Tapos Isa naman ang patay habang 2 ang sugatan matapos ang walang habas na pamamaril ng isang lalaki sa Cotabato City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Mindanao. Mariing kinukundina ni Cotabato City Vice Mayor Butch Abu ang walang takot na pamamaril na isang gunman in a broad daylight sa Cotabato City kung saan isa ang patay at pagkasugat ng mahigit sa 2 katao na lula ng pick-up truck habang binabaybay ang Sinswat Avenue corner Governor Gutierrez Avenue. Ayon kay Vice Mayor Butch Abu, ang pinangyarihan ng pamamaril ay isa sa pinaka-traffic congested na kalsada at may maraming tao na may mga nakatalagang traffic enforcers at mga pulis sa lugar. Makikita sa CCTV na walang takip sa mukha ang gunman na kampanteng namaril at pasimpleng tumakas ng hindi nasisita ng mga enforcers na nasa lugar. Ayon kay Vice Mayor Abu, ito ay lantarang paglampastangan di umano at patuloy na pagbibigay kahihiyan sa lungsod ng Cotabato. Hinahamon nito ang liderato ng Cotabato City Police Office na aksyonan ang pagkamit ng hustisya para sa mga biktima. Pangako naman ni Cotabato City Mayor Bruce Batabalaw na may ulong-gugulong sa hanay ng Cotabato City Police Office kaugnay sa tanong ng netizens kung nasaan ang mga pulis nung nagaganap ang pamamaril. Matatandaang napatay si Ahmad Canapia Uto habang sugatan ang mga kasamahan kabilang sina Madato Canapia at JP Imran. Para sa MBC Network News, RH19, June Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sadyang sinunog ng isang lalaki ang isang bahay na naaktuhan ito ng may-ari ng mga bahay sa Sitio Kapampangan, Barangay Santa Rosa, Pilar, Bataan. Sa ulat ni Pilar Chief of Police Major Larry Valencia, naganap ang sunog kahapon ng umaga. Ang suspect na itinuturong nanunog ng bahay ay kinilala na si Noel Ducot Cunanan, 50 anyos, mangangalakal sa junk shop na residente sa nabanggit na barangay. Sinabi ng mga nagrereklamo, nakita umano nila ang suspect
sospek na may hawak na lighter at sinadyang sinunog ang kanilang mga damit at ari-arian. Nang dumating ang mga nagresponding pulis sa lugar ng sunog, agad itinurn over ng barangay ang sospek na kanilang inaresto. Sinabi ni Pilar Chief Police Major Larry Valencia sa DCRH News, hindi na umano magsasampa ng kasong arson ang mga nasunugan na sina Sherilyn Joy Garcia, Jasiri Milagrito, Jaylin Duco dahil magkakaanak din sila, pati ang sospek na nanunog. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RS37. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kandidato para konsyal sa bayan ng Sual, arestado sa kasong psychological violence. Inaresto ng Sual PNP sa pamumuno ni OIC Chief of Police J. Bram Casiano alas 2:10 ng hapon kahapon ang wanted person na si Ramir Sison, 46 anyos, residente ng Barangay Poblacion Sual at kandidato para konsyal sa nasabing bayan. Ang pagka-aresto rito sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng hukuman sa kasong isinampa umano ng dati niyang asawa na psychological violence under Republic Act 9262 na may petsang January 7, 2025. Pinagkalooban naman ng hukuman ng 72,000 piyansa ang akusado para sa kanyang pansamantalang kalayaan na posibleng makapaglagak ng nasabing halagang suspect ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RS38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera, ipinalabas na ng Commission on Elections Cordillera ang unang listahan ng election areas of concern sa rehiyon para sa 2025 midterm at national local elections. Sa Cordillera, 10 ang natukoy sa ilalim ng yellow category, kabilang dito ang Bangged, Dolores, Lagangilang, Likwan Baay, Malibkong, Peñarubia, Pidigan, Pilar at Tayon sa lalawigan ng Abra at Lubwagan sa Kalinga. Ang bayan ng Bukay sa Abra ang nag-iisang nasa ilalim ng orange category, samantalang ang ibang lugar sa Cordillera ay nasa ilalim ng green category o walang security concerns at may tuturing na mapayapa at tahimik. Ayon sa COMELEC, ang naturang listahan ay sasailalim pa sa validation at update sa ipapalabas sa January 20, 2025. Samantala, sa Abra na may pinakamaraming areas of concern ay patuloy na susubaybayan ng Abra PNP. Ito'y sa pamagitan ng pagpapatupad ng pinaigting na police checkpoints para matiyak ang public order and safety sa pagsisimula ng election period sa January 12, 2025. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inireklamo naman ang 3 minor de edad sa bayan ng Victoria Norte, Samar na isang negosyante na may-ari ng isang tindahan matapos na bumili itong 3 na may piktos doon sa tindahan gamit naman ang peking pera. Ang 3 ay dinala ng mga pulis sa police station at ito ay inimbestigahan. Ayon sa PNP, inireklamo ng may-ari ng tindahan ang 3 minor de edad na estafa. Ang 3 mga estudyante mula sa Barangay Son 3 at Barangay Libertad, Victoria Norte, Samar. Nakatakda itong i-turnover sa Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO. Nananawagan naman ang PNP sa mga magulang na bantayan ng kanilang mga anak na hindi masangkot sa anumang krimen. Mula sa MBC Network News, RH34 Chain Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napasabak sa lutuan ang mag-asawang ito mula sa Oriental Mindoro. Imbis kasi na dumiretso sa kasal ng kanilang anak, sumalang muna sila sa pagluto ng street foods. Kung bakit agad daw kasing naubos ang Unli Street Foods na bahagi pala ng kanilang handaan. Kaya agad namang to the rescue sila mommy at daddy na magluto para sa mga bisita. Ang trending story na yan tutukan sa report ni Dustin Bayog. Pinatunayan ng mag-asawang sina Mami Mary Jean at Daddy Art Panganiban na laging maaasahan ng magulang, lalo na para sa kanilang anak na ikakasal. Bago kasi dumalo at makita ang I do vows ng kanilang anak na si Eileen at ang asawa nitong si Renzon, ay napasabak muna sila sa lutuan ng street foods with their wedding outfits. Bahagi kasi ng handaan ng Unli Street Foods, tampok ang sikat na fishball, kikiam at kwek-kwek. Nainsi lang kila Mami at Daddy dahil sa kanilang food park business. Ang video na iyan na in-upload ng content creator na sila Sir John sa TikTok ay thumbs up naman sa mga netizens. Habang ang isa naman na ito ay bigla naman nag-crave ng street foods.
Dagdag naman ng uploader, mabilis na ubos ang street foods kaya hindi na nagatubili ang dalawa na magluto ulit bago dumiretso sa kasal. Pero sa uli ay masaya ang naging kasalan at success din si Daddy Art na maisayaw ang kanyang anak na si Eileen. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kapapasok lamang po na balita, pasok ho sa gobyerno at klase sa lungsod ng Maynila at Pasay City, suspendido na sa Lunes. Alamin natin ang detalye mula kay Miss Leth Narciso. Miss Leth. Ng Malacanang ang suspensyon ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa Maynila at Pasay sa darating na araw ng Lunes, January 13. Ito'y sa harap ng nakatakdang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na inaasahang daragsain ng mga miyembro nito mula sa iba't ibang lalawigan. Nakasaad sa Memorandum Circular No. 76 na pirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin na tuloy naman ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng basic at health services kasama na ang mga tumutugon sa mga kalamidad at sakuna at iba pang mahalagang serbisyo. Ipinaubaya rin ng palasyo ang suspensyon ng pasok sa pribadong kumpanya sa mga nasabing lungsod sa kani-kanilang pamunuan. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth Narciso. Sa mundo ng sports, umalis na sa Signal HD Spikers ang team captain nito na si Ces Molina at middle blocker na si Riri Meneses. Dahil dito kinokonsidera ng PVL team na magsagawa ng legal action sa posibleng breach of contract. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Tuluyan ang nagpaalam ang volleyball players na sina Ces Molina at Riri Meneses sa PVL team na Signal HD Spikers matapos ang 3 taon. Sa social media post ng talent management agency na Avier Talent Management, opisyal nitong inanunsyo ang pag-alis ng 2 manlalaro at nagpasalamat sa oportunidad na ibinigay ng team sa kanila. Mula taong 2022, malaki na ang naging role ng team captain na si Molina at middle blocker na si Meneses sa karera ng Signal sa PVL. Natulungan ng 2 ang team na makakuha ng ilang podium finish, kabilang na 2 silver sa 2022 Reinforced Conference at 2024 Invitational Conference. Samantala, matapos pumutok ang naturang balita, agad naglabas ng pahayag ang Signal kung saan sinabi nitong kinokonsidera nila ang pagsasagawa ng legal na aksyon patungkol sa posibleng breach of contract ng 2 manlalaro. Ayon sa HD Spikers, January 6 nang mag-file ng request ang talent agency sa pag-alis ni Molina at Meneses para umano sa hindi tinukoy na oportunidad sa ibang bansa. Sa pagkawala ng 2 key player ng team, 12 players na lang ang magtutuloy at maglalaro sa Signal para sa paparating na laban nito sa January 21 kontra Galleries Tower. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kahapon, idinaos ang isa sa pinakamalaking pagtitipon ng mga mananampalataya sa bansa. At kabilang nga sa mga nakiisa sa pagdiriwang ng Poong Jesus Nazareno ang mga artistang deboto gaya nina Coco Martin, Angeline Quinto at Dimples Romana. Yan ang tinutukan sa Showbiz Report na ito. Kabilang sa milyon-milyong debotong nakiisa sa pagdiriwang ng pista ng Jesus Nazareno ang ilang sikat na personalidad, gaya ng batang Quiapo star na si Coco Martin, na kilalang deboto ng Poong Nazareno noon pang 2007. Kalaki pang larawan habang hawak ang imahe ng Poon sa Quirino Grandstand, nakasaad sa post na walang hanggang pasalamat, mahal na Poong Jesus Nazareno. Nakiisa rin ang singer na si Angeline Quinto kung saan inawit nito ang May Bukas Pa ilang oras bago magsimula ang traslasyon. Magunita na minsang ibinahagi ni Angeline na 8 taong gulang pa lamang ito nang magsimulang maging deboto at nakayapak na sumasama sa prosesyon. Makikita namang kasama rin ni Coco Martin na nagbahagi ng testimonya kasunod ng Misa Mayor ang aktres na si Dimples Romana. Gayon din ang aktor at dating hashtag member na si Makoy De Leon at ang mag-asawang Rojon Cruz at Diane Medina na nakiisa rin sa isang programa bilang pagpupugay sa Poong Jesus Nazareno.
para sa MBC TV Network News. Ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na mga kinalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita muli tayo sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.